Sa isang bahay kung saan magkakasama ang magkakaibigan, may isang lihim na matagal nang itinatago, isang lihim na nagsimula sa simpleng paghanga. Ito ang kwento ni Joven, isang lalaki na matagal nang may lihim na nararamdaman para sa best friend ng kanyang kapatid, si Sofia. Magkakasama lang sila sa iisang bahay kaya halos araw-araw niya itong nakikita. Pero kahit gaano pa niya kagusto si Sofia, alam niyang may hangganan siya, dahil best friend ito ng kanyang kapatid. Isang gabi, narinig ni Joven ang pag-uusap ng dalawang magkaibigan. Malungkot si Sofia dahil kagagaling lang niya sa isang masakit na breakup. Pinagtaksilan siya ng dating nobyo, at ang mas masakit pa, ipinagpalit siya sa kapwa lalaki. Habang pinapakalma siya ng kanyang kaibigan, napaiyak si Sofia. Nagyakapan ang dalawa habang sinusubukan siyang pag-aanin ang pakiramdam. Tahimik lang na nagmamasid si Joven mula sa malayo. Hindi siya nagsalita, pero sa loob niya, mas lalo siyang naawa at nahulog sa babae. Pero may isang lihim si Joven. Matagal na pala niyang crush si Sofia. Isang araw, habang naliligo si Sofia, hindi napigilan ni Joven ang sarili na sumilip. Doon niya napagtanto kung gaano siya katagal nang naaakit sa babae. Habang tahimik siyang nakasilip, biglang dumating ang kanyang kapatid, at nahuli siya. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong nito. Sa halip na itanggi, inamin ni Joven ang totoo. Matagal na raw niyang gusto si Sofia. Sa halip na magalit, nagbiro pa ang kapatid niya. "Kung gusto mo siya, bakit hindi mo subukan? Broken naman siya ngayon." At doon nagsimulang umasa si Joven na baka may pagkakataon nga siya. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, nagkakasiyahan ang dalawang magkaibigan habang nag-iinuman. Maya-maya, lumabas si Joven at niyaya silang sabayan ang inuman. Sa una, masaya lang ang kwentuhan. Hanggang sa napansin ni Joven na malungkot pa rin si Sofia. Kaya naglakas loob siyang kausapin ito. Sinabi ni Sofia na pakiramdam niya pare-pareho lang ang mga lalaki, laging nananakit at nagpapalit. Pero sumagot si Joven, "Mali yata na lahatin mo, kasi hindi naman tunay na lalaki ang boyfriend mo." Nagulat si Sofia sa sinabi niya. Doon na inamin ni Joven ang matagal na niyang tinatago. "Gusto kita, Sofia, matagal na." Lumapit siya sa babae at ginawa ang unang hakbang. Naghalikan ang dalawa. Halos doon na sana magtuloy sa mas mainit na sandali ang gabi, pero biglang napahinto si Joven. Napagtanto niyang mali kung sasamantalahin niya ang kahinaan ni Sofia habang sugatan pa ito. Kaya pinigilan niya ang sarili. Sinabi niyang gusto niyang maramdaman ni Sofia kung paano tratuhin ng isang tunay na lalaki. Pagkatapos noon, nagpaalam siya at bumalik sa kanyang kwarto. Pero hindi siya makatulog. Alam niyang si Sofia ay nasa kabilang kwarto lang, malapit, pero parang napakalayo. Hanggang sa may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, si Sofia iyon. Pumasok ito at isinara ang pinto. Nagulat si Joven. "Bakit?" tanong niya. Ngumiti si Sofia at sinabing, "Hindi ba sabi mo, gusto mong ay paranas sa akin kung paano magmahal ang isang tunay na lalaki?" At sa gabing iyon, nagbigay si Sofia ng pagkakataon. Doon nagsimula ang kanilang lihim na gabi, isang gabing puno ng emosyon, paghilom, at damdaming matagal nang itinago. Para kay Joven, parang nawala ang lahat ng iniisip niya. Ang alam lang niya, gusto niya si Sofia. Pagkatapos ng lahat, nagtanong si Sofia sa kanya, "Ngayong nangyari na, ano na ang plano mo?" Simple lang ang sagot ni Joven. "Hindi kita ipagpapalit, at hindi kita iiwan. Dahil lalaki ako." Pero minsan, kahit gaano kaganda ang isang alaala, hindi ito palaging nagtatagal. Dahil iyon na pala ang unang at huling gabi nila. Hindi nagtagal, nag-migrate si Sofia sa Canada at nagsimula ng bagong buhay, at may sarili na rin siyang pamilya ngayon. Pero para kay Joven, may mga alaala talagang kahit lumipas ang maraming taon, hinding-hindi mo makakalimutan. At dito nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag maiyang mag-like sa ibaba. Maraming salamat po. Disclaimer lang po, ang video na ito ay para lamang sa recap, review at commentary, alinsunod sa fair use. Wala kaming pag-aangkin na mga larawan, eksena o tunog mula sa pelikula.